Good morning po, New Creation in Christ Church. Batiin po muna natin yung mga katabi natin ng good morning and God bless you today. Ramdam na ramdam po natin yung panahon po ngayon, no? Ramdam na po natin yung Christmas is coming, ang lamig-lamig. Tapos, diretso flu season na. So hopefully, with praying na lahat po tayo ay okay po ngayong umaga kahit po uso po talaga ngayon yung sakit. Medyo marami po sa mga kapatid natin ang dumaan po ngayon sa trangkaso o sipon. And this is to remind us that our Lord Jesus Christ is the healer, the ultimate healer and physician, di ba po? So siya po ang nagpapagaling sa atin lahat. Let's all stand and praise the Lord. I'm laying it down for the joy of
we will praise you. With all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, please sing for the last time. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. In you, it's in you. In you, it's in you. It's in you. Yes, Lord, our lives for you, Lord God. Our strength comes from you, Panginoon. We will be forever grateful and we will sing for you. We will sing of your love forever. Over the mountains and sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. Over the mountains, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now.
to give you praise, to give you glory, Lord God, to worship you, Panginoon. We can stay like this forever and ever to give you praise. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are near over the flood. I will be still, know you are God. We will be still, Lord God, and know that you are God. Find rest, my soul, in Christ. Yes, Lord God, and you alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Yes, Lord. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Yes, Lord. We will be still and know that you are God. We will always praise you, Lord God. We will with you. We will be with you, Panginoon, in every day of our lives, Lord God. We praise you. We're giving you back all the glory and all the honor. And as we continue this day, praising you, Lord God, may you guide us, may you bless us, may the Holy Spirit be with us, Panginoon. We're lifting up everything to you. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at pwede ba nating kamayan ang ating mga katabi sa harap at sa likod at sabihin po natin good morning and may the Lord bless you today. Tanungin nga natin yung pangalan natin.
Yes. At ano yung sinasabi mo? Yeah. At meron tayo sa unang pagkakataon ay may kasama ngayong umaga. Anong pangalan? Dennis? Nancy? Yes. Pwede ba siyang tuloy? At welcome. Okay. At saka si Sarah. Nasaan si Sarah? Ayun, welcome. Thank you very much. Good. Sana ay every Sunday ay makasama namin kayo sa gawain sa ating Panginoon. Habang hinihintay po natin ang iba, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa atin. Kayo po ba ay mabuti at kayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? At last Sunday, tinako nga kung naalala po niyo yung mensahe ng ating kapatid. At nandito siya, bigla ko naalala, sabi ko, ano nga ba yung mensahe natin? Imitating God, di ba? So, yun po yung pinag-aralan din natin sa ating mga groups. And at the same time po, mamaya, hopefully na matapos ako maaga, ay subukan po natin na ayusin natin yung grupo natin mamaya. Okay? After the service, mag-stay tayo po lahat. Yung iba po sa atin ay naka-group, yung iba naman, isasama natin. At pagkatapos tingnan natin kung okay po sa atin yung group natin, at saka yung leader natin, okay yun. At kung hindi po naman, ay pwede po tayong mag-rearrange, at pumili tayo sapagkat may mga pagkakataon, yung oras, yung araw, yung lugar, ay yan po ay kinukonsider natin. At since nagpapasimula po tayo, mahalaga na masubukan natin mamaya, habang siguro tayo po ay pagkatapos ng ating gawain, ay magkaroon tayo ng konting meeting, konting pagtuturo, tungkol sa ating disciple making, at pagkatapos po ay mag-group tayo. At meron po din tayong announcement. In fact, parang noong Sunday na i-announce ko na tayo po ay sa subas sa Pasko. Tama ba? Okay, nagkaroon kami ng konting di pagkaunawan sapagkat sarado pala sila pagka December 24 at linggo. Bukas sila kasi nagluluto lang para sa mga order. So kung o-order tayo, pwede tayong order, pero yung lugar, ginagamit pa na nila sa pagluluto. At nag-iisip naman po ako ng mga ibang lugar, pero naisip ko po, pinakamadaling puntahan, at saka sa inyo, at saka sa atin, yung paborito nating lugar, dito. Okay? Unless ayaw nyo talaga, sabihin nyo po, kasi wala naman po ditong isang taong nasusunod. Kapag gusto natin, nakakarami natin, gagawin po natin. Pero isa po kinakonsider natin, madali po natin puntahan at medyo madali sa atin. No? Kaya lang, malamang baka po tayo magsiksikan. Pero we'll see about that. Namaya, tingnan din natin kung meron po kayong suggestion. Okay. Again, ano po yung message natin na Sunday? Imitating God. Okay? Kasi yan po yung lagi nating talagang gagawin bilang mga anak ng Diyos. Gagayahin natin ang ating Panginoon. Ngayon po umaga ay ang ating message ay isa po sa ating core values. Ito ay may kinalaman sa serving one another o yung kung tinatawag na service. Kaya ito po yung ating pinaka-title mamaya ay serving one another. Nakita ko po itong picture na to sapagkat ang pag-aaralan po natin is 1 Peter chapter 4 and of course, kung kami kakamali, verses 7 to 11. At ang sabi po doon, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Alam nyo, actually, lahat po tayo ay naglilingkod at tayo rin naman ay pinaglilingkuran. So we receive yung service and at the same time, we also give our service to other people. Makita po natin, ito ay napakahalaga whether sa loob ng church at sa labas ng church. In fact, hinahanap niyo yan lalo na kapag kayo po ay lalabas at kakain sa labas. Number one, minsan hinahanap natin ano bang klaseng service meron dito. No? In fact, nung araw parang baliwala yan eh. Pagkakain ka, okay lang, basta bigay yan, ganyan. Pinag-servisan ka, ganyan, kahit binabalibag yung baso, yung kutsara, okay lang sa'yo. Pero, nung nagsimula po yung mga McDonald's, Jollibee, at saka yung ibang mga fast food, nakita po natin
meron silang orientation at saka teaching kung paano sila mag-serve. Ang tanong ko sa inyo, ito po ba yung mahalaga sa inyo o pagkain lang? Halimbawa, pumunta kayo ng Jollibee, McDonald's o iba pa, sapat na ba sa inyo yung makakain o tinitingnan nyo rin yung service? Yes. Ako, tinitingnan natin yung service natin. In fact, nakaka-apekto kapag ikaw ay kakain kung yung nagse-serve ay nakasimangon. At halos gusto kang paalisin, no? Kahit masarap yung pagkain, naapektuhan kung paano sila maglatag at ipakita yung kanilang personalidad, yung kanilang pagkatao, yung kanilang relasyon sa iyo bilang customer o bilang kakain. In fact, pinag-aaralan niya ng mga fast food, lagi. At sa loob ng church, yan ay napakahalaga. Yung ating mga bagong kasama at saka yung mga first time, sila ay usually mag-i-stay. Kapag nakita nila na yung mga kasama at mga kapatid at mga nandirito ay willing na mag-serve at maganda at malalim ang pinakikitang relasyon, lalo na nung sila ay nakakilala sa Panginoon, para sila po ay manatili. Amen ba dyan? Amen. Yes. In fact, ako po ay nanonood yung aking boss, isa sa experience kong matagal, magtinda sa palengke. Alam niyo yan. Sabi nila, customer is always right. Tama ba yun? Well, ino-orient sa amin yun. Ibig sabihin kasi, ang customer, kapag bumibili sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo, ano man ang itsura niya, whether siya ay matawad, o kaya barat, o kaya okay, magtitiis ka. Kaya in fact, napakaganda ko, nung natutunan ko yun, alam mo, ang ganda ng dating sapagkat dumami yung aming suki. No? Bagamat hindi lang ako, kundi mga kasama ko. Nung pinakita namin yung magandang pakikisama at saka yung pagtitinda, bumabalik yung mga tao. No? At gusto nila na sila ay bumili doon sa taong malapit sa kanila at makakausap nila. Pero naririnig ko kapag nagdadaan po yung mga bibili at mga customer, ay ayoko dyan, huwag yan, masungit yan. In fact, ayoko sabihin, pero meron kaming kapitbahay sa tindahan, ang sungit. No? In fact, nagulat ako sapagkat habang kami nagtitinda, meron kong dalawang nagsasabunutan. Mula dun sa loob, palabas, papunta sa harap ng daanan ng tindahan, nagsasabunutan. Dalawang babae. Nakita ko po, yung isa, yung may-ari ng tindahan. Yung isa naman, customer. Nagsasabunutan talaga, nag-aamulan sila. And later on, nung nalaman namin, nagalit pala yung may-ari. Yung tindahan, yung nagtitinda. Nagtitinda ng damit. Inabot yata ng mahigit, siguro almost 1 hour. Bulat-lat dito, tingin dito, sukat dito, kulay dito, gano'n. Madaling salita, hindi bumili. At pagkatapos, ayun, nagalit na, napikot na. Medyo pagtitingnan mo, para maunawaan mo, nakakapikon po yung ganun eh. Nakaranas ko ako ganyan eh. Nagtitinda kami ng mga hikaw, ng mga ganito, sukat dito, sukat to, ganyan. Pagkatapos hindi bibili, tatawad. Magkano ba yan? Nung araw po, tinda namin, 450, hikaw na yun eh. Pwede bang piso? Ang layo sa punan. Magagalit ka eh. Pero actually, talagang titiisin mo. Diba? Isa po sa paglilingkod natin, actually, yung talagang pag-unawa at pagtitiis. Pag yan ang pinag-uusapan, ang una kong naalala, alam mo kung ano? Yung mga magulang natin, generally speaking. Yung parents natin. Sino po sa inyo agree? Yes? Kaninang umaga nakaupo ko, sabi ko, Lord, bukod sa inyo, dito po sa lupa, sino po yung masasabi natin na talagang meron talagang tunay na paglilingkod? Alam niyo na meron pumasok ang mga magulang natin. Kasi ano man ang kalagayan natin, no? Andyan siya. At alam natin sa ating kalooban na lahat ng kanyang ginagawa para sa ikabubutan natin. Tapos nga ng kamay kung amen sa'yo. Yan. Ang nanay ko nga po, hindi na tumaba eh. Kasi po, ang dami niyang pinaglilingkuran. Naglalaba po siya,
siguro mga 12 pantalon mahigit. Almironan pa. Alam niyo po ba yung almiron? Yung nilalagyan ng go-go. Imagine, nilaban po yan. Kami taga-ikip lang. Pagkatapos ilalatan. Tapos patutuyuin. Pagkatapos ito, plansya, lalagyan ng gano'n. Ginagana na parang suman. Pero wala po kami maririnig na ano mga anak. Tama po. Kasi, andun po yung kanyang paglilingkod sa kanyang mga anak. Tayo po ngayon, bilang pamilya, bilang anak ng Diyos, tayo po ay dapat handang maglingkod. Hindi lamang sa Panginoon, kung hindi sa bawat isa. Ang totoo po ng pag-ibig natin at pagmamahal sa ating Panginoon ay yung paglilingkod po natin sa isa't isa. Yung relasyon po natin sa isa't isa. Mahalaga po ang bawat isa, anuman po ang kanyang kalagayan, bago siya o hindi. Pareho po ang trato natin bilang kapatid at bilang kasama dito po sa tinatawag ng church na NCCC. Amen po? Parang wala kayong palakpak nun Kasi, yes, kasi natutuwa tayo na tayo po ay nandito at nagkakaisa ang pagmamahalan sa pangalan po ng ating Panginoon. Serving one another, sabi, is the most important principles of the Christian faith. As believers, we are expected to serve the church with a delighted what? Spirit. Love one another, care for one another, pray for one another, encourage one another, help one another, and dahil pa ng one another, counsel one another, support one another. Yan po ay inuulit sa Scripture na tayo po ay may relasyon sa Diyos at patuloy na tayo naglilingkod sa ating kapatid. Yan po ay inuutos sa atin. Yung one another ay tumutukoy sa bawat isa sa atin. Ready po ba kayo dyan? To serve. Are you willing to serve one another? Amen. Amen. Ano po? Ano man ang ating ginagawa at kalagayan, yan po ay napakaganda na ma-experience natin. Alam mo, ang maganda, magpapasimula tayo ng disciple making. And it is the best way for us to show how we serve one another. Kasi makikilala mo siya. Di ba? Magiging kaibigan mo siya, magiging kasama mo siya, magkakaroon kayo ng relasyon, may establish yung iyong friendship at relasyon nyo bilang magkasama at magkapatid sa Panginoon. Now, magkakaroon ka ng privilege na makapaglingkod, makatulong, no? Doon sa iyong kasama o kapatid. In fact, kung hindi tayo willing, may pagkakataon talaga, hindi tayo mag-i-involve. At mas madali po yun. Mas madaling mamuhay na pumunta ng church, pagkatapos umuwi, pagkatapos wala tayong relasyon sa mga kapatid. No, that is not design ng church. Ang design ng church, tayo po ay isang katawan. We are one body. Ibig sabihin, tayo po isang katawan, isang pamilya, isang katawan ng ating Panginoon sa Kristo. At ang Panginoon ang siyang ulo. Kaya tayo po ay merong relasyon sa bawat isa. Tingnan po natin experience ng ating Panginoon. Anong sabi ng ating Panginoon? Ganda na sinabi niya. Sabi po niya sa Matthew 25, 35 to 40. Anong sabi niya? For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me what? Drink. I was a stranger, and you welcomed me. Alam mo, naalala ko, pag bago ka, parang feeling mo, stranger ka. No? At least, kung may nagkasama sa'yo, halimbawa, mayroon kang kaibigan, isinama ka, at least you feel na hindi ka masyadong stranger. Pero, halimbawa, pumanik lang dito, at pagkatapos, wala siyang kilala, naranasan ko po yan, may time stranger ka, di ba? In fact, mayroon tayong ganyan na pumanik lang po rito, narinig yung kanta. Ngayon, kasama na natin. Alam niyo po ba kung sino yun? Si Richard. Ayun, no? Richard, tama ba? Palagpakan natin, no? Yan, ha? Pumanik lang siya at ngayon nagtuloy-tuloy na. At salamat, maaaring nakakita siya ng kapatid at kaibigan dito sa church. Kaya sana po yung mga bago natin kasama ay magpatuloy. At ang sabi niya, I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. At pagkatapos, ito sinabi ng Lord, truly, I tell you,
whatever you did for one of the least of those brothers and sisters of mine, kanino po ginawa? You did for me. Kaya pala, yung paglilingkod po natin sa iba at sa ating mga kapatid, ginagawa po natin yan, kanino? Sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Lord, you did for me. And then, ang sabi po niya sa Mark 10:45, for even, ano sabi? The Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life, ano sunod? A ransom for many. So, ang ating Panginoon po ay pumarito para hindi paglingkuran kung hindi siya po ay maglingkod. Meron po ba kayong alam na instances ng ating Panginoon ay naglingkod na maaari yung paglilingkod niya kahit ako at kayo, palagay ko, mahirapan tayo? Alam po ba ninyo kung ano yun? Na naglingkod ang ating Panginoon? Mag-isip po kayo. Yes. Naalala niyo ang ating Panginoon ay naghugas ng paa? In fact, malapit na po siyang hulihin at mamatay sa krus. At sila po ay nagkaroon ng tinatawag na Last Supper. Yung mga alagad ay kasama niya, kumpleto siya. Andun pa rin si Judas. Pero, walang naghugas, isa man sa kanila, ng paa. In fact, sa lugar po nila, kasi usually ang paa po, ang unang nadudumihan. Kasi pag naglakad ka, di naman simentado, kasi marami kang alikabok, marami kang putik, nakachinelas ka, o nakasandals, pagkatapos subarin, pagkatapos papasok ka sa loob ng bahay. Usually po, kapag ka ang bahay medyo may kaya, meron silang tinatawag na alipin, yung servant. At nasa pinto po yun. Yung visitor nila, pagpapasok, hugasan ng paa. Eh sa time ng pagkakataon nito, wala. At imagine sila pong lahat ay maaaring nakaupo at pagkatapos marumi ang paa. Wala isa mang alagad na mag-consider na maghugas ng paa. Parang marahil na pipili nila, parang awkward eh. Sino kaya? Ako kung ako nandun doon at nakaupo, eh usually upo nila, walang bangko, kalimitan. Eh kung nakaupo sila sa side, eh kitang-kita yung paa mo. At nakikita nila yung paa nila, siguro marumi. At yung iba'y gano'n at walang maghugas. Kahit sila nakaupo, nakikita nila, maaari ang kanilang mga paa ay marumi. And imagine ang ating Panginoon tumayo, naglagay ng balaban. At pagkatapos, kumuha ng basin, kumuha ng tubig. Ewan ko kung sa time na yan, kung nakikita ko yan, baka nakakahiya, no? Walang isa man tumayo pagkatapos, ako na po, Lord, ako na po. Hinayaan nila at ginawa ng ating Panginoon. At pagkatapos, hinugasan ang kanyang mga paa. Meron isa ayaw magpahugas. Sino yun? Si Peter. No? Sabi niya, pag hindi kita hinugasan, no? Eh wala kang bahagi sa akin. At pagkatapos, wag po, Lord, pati ulo na, pati katawan. Hindi, malinis ka na. And then, ang sabi ng Lord, kung ako na guro at Panginoon na tinatawag ninyo, totoo yun, ay gumawa at naghugas ng inyong mga paa. Kayo rin naman, ang sabi niya, maghugasan kayo ng mga paa. Ibig sabihin po nun, magmahalan tayo, no? Ipakita po natin na tayo po ay maglingkod sa isa't isa. Kaya po, ito yung ating pinaka-core value dito po sa church, yung tinatawag na service. Isa po yan sa core values natin, naalala ninyo? Pakisabi nyo nga, service. Service. Ano sa Tagalog yan? Pagsisilbi. Ayun, tama, no? Pagsisilbi ang example salita sa Tagalog. Na ang sabi, encouraging members to serve one another and the broader community, reflecting Christ's servant heart. So it is like servanthood. So talagang tayo po ay mga alipin ng Diyos
at alipin ng isa't isa sa kabutihan sa ating paglilingkod. Kaya, ang dapat po nating makita sa loob ng church ay hindi po yung tinatawag na mga proud o pride ng mga kapatid, kung hindi nandoon po yung kababaan sa paglilingkod, pagsisilbi sa ating mga kapatid. Nakikita po dapat sa atin yan bilang magkakasama dito po sa loob ng iglesia. Bahagi tayo. Ano po? So, prayer natin dito po sa NCCC, we serve one another. Nagsisilbi po tayo. Ano po? So, yun po yung core values natin. Tignan po natin yung 1 Peter 4:7-11. At ang sabi po dyan, serve one another. Okay? Makikita po natin sa tatlong yan kung paano tayo mag-serve. Paano ba tayo mag-serve, mga kapatid? Ito po yung tatlo na gusto natin makita. Una, we serve with love. Pangalawa, we serve with joy. And serve with God. Madali minsan na tayo po ay magbigay ng servisyo. No? Yung tinatawag na, ano tawag dito, yung paglilingkod natin, yung pagsilbi natin. Kaya lang, ang tanong, ito ba ay buong puso? Ito po ba ay talagang marubdob sa atin? No? Kaya paalalahanan tayo sa araw na to na tayo po ay magsisilbi ng merong pag-ibig. Sabihin nyo nga, serve with love. O yung nasa likod, din kasalita. Serve with love. Ano yung pangalawa? Serve with joy. And then serve with God. Iisipin natin na ang Diyos ay nandoon. So tayo po una, maglilingkod na merong pag-ibig. Ibig sabihin, hindi nagbubugnot. Pangalawa, ang sabi, may kaligayahan. Nandoon po yung smile. Di ba sabi natin, kapag tayo po'y kumakain, siguro napakasarap kumain at napakasarap bumalik dun sa tindahan na kinakainan natin na merong magandang ngiti. Ano po? At ang sabi, tayo po ay maglingkod na kasama ang Diyos. Tayo po kasi ay Kanya, mga anak. Tignan po natin yung 1 Peter chapter 4. Anong sabi? The end of all things is near, therefore be alert and be sober so that you may pray. Bakit po binanggit yan? Kasi sa mga unang talata, binanggit po dyan ni Pedro, napakahaba, na tayong mga anak ng Diyos, sabi niya, sapat na yung panahon na tayo ay namuhay sa ating sarili. Yun po yung context bago po yung verse 7 na sinasabi niya, the end is near. Kaya be sober and be alert, at ang sabi niya, so that you may pray. Ang konteksto po, bago dyan, ang mga mananampalataya o yung mga disciples ay namumuhay sila sa kanilang sarili. Kaya sabi niya, yung panahon na nakaraan na namuhay ka sa iyong sarili, ang sabi niya, tapos na. Sobra na. No? Para bang sinasabi yung ating pong pagmamahal sa ating sarili, yung ating pagkalinga, yung ating pagiging sentro, sabi niya, palagpasin na natin at tayo po ay mamuhay na sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. At ang sabi niya, be alert and be sober mind so that you may pray. Kung meron mang ipapanalangin natin, kapatid, ito yung paglilingkod. Kasi mahirap yan. Mahirap gawin yan, lalo na kung tayo po ay merong mga issues sa ating mga kapatid, maging sa sambahayan natin, maging sa kapitbahay natin, lalo na kung nagkaroon tayo ng mga experience na hindi maganda. Parang feeling natin, wag na lang. Kaya sabi niya, we must pray. Then ang sabi ko, ito, above all, love each other, what? Deeply. Because love cover a multitude of sins. Kaya pala, yung ating paglilingkod, hindi may iwasan na yun po ay merong malalim na pag-ibig sa mga kapatid. Napakaganda nung sinabi niya, ang pag-ibig ay nagtatakip ng ng maraming mga kasalanan. Ibig sabihin, kung meron man tayong nagagawa na pagkakamali at pagkukulang sa mga kapatid, dahilan sa pag-ibig, napapatawad natin.
napapalampas po natin yung mga kakulangan, kamalian at kasalanan ng ating mga kasama at mga kapatid. Madali po nating malimutan, madali po nating malagpasan, hindi po tayo nagdedwell doon sapagkat yung pag-ibig natin ay nagtatakip doon sa maraming niyang kasalanan. Kaya nga po, nabanggit ko kanina yung mga magulang talagang naalala ko sila. Kasi kung meron po man maraming kasalanan na nagawa, ay tayong mga anak sa ating mga magulang. Sino po sa inyo ang agree? Nakagawa na po ba kayo ng kasalanan sa inyong mga magulang? Ilan po? Isa lang? Dalawa? Tatlo? Ilang taon na kayo? Ang dami. Ako nga, hindi pa nga pinapanganak, may kasalanan na yata eh. Naalala ko po, ang tigas ng ulo namin. Ewan ko, ano po. Lalo na pag sinabi ng tatay, huwag kang lumabas. Eh, lumalabas kami kasi nakikipanood kami ng TV. Nung araw po kasi, walang TV. Nakikipanood ka lang. Nakita niyo yun, minsan nilalagay sa Facebook. Naabot kami ng alas 11, pag uwi, ayun, ang gusto, palo. Ang daming mga utos, ang daming mga bagay na masasabi ko, nasusunod po yun talaga. Pero alam nyo, matapos yun, kino-question ba natin yung pag-ibig ng ating mga magulang? Hindi. Pagkatapos nun, papaaralin ka pa. Pakakainin ka. Bibigyan ka ng baon. Hahanapin ka pa rin. Pag may sakit ka, anong gagawin? Ay, talagang kahit kami marami, kapag po kami tulog, nararamdaman namin may dumadampi sa kamay. Ay, sa leg namin. Naramdasan niyo yun? Mamaya-maya may dumadampi rito. Pag may lagnat kami, kahit marami kami. Pag sa puwet, masakit yun. Pero dito, paalo yun. You know what? Yan ang talagang pag-ibig. Ewan ko kung halimbawa, may mangyari sa atin na hindi natin gusto. Kaya pa ba nating damahin kung sila ay mayroong sakit? Kung hindi natin siya type, o kaya ay parang hindi natin nagustuhan, kaya pa po ba nating hawakan siya at tingnan? Kaya sabi po, love covers, ilang kasalanan? Pakilakas naman mga kapatid. Multitude. Ibig sabihin, marami. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Marahil, naisip ni Pedro na siya, napakarami at malalim yung kanyang naging kasalanan sa ating Panginoon. Di ba? Lalo na naalala niya nung itinatwa niya ang ating Panginoon. And yet, pinatawad siya ng Panginoon. At sabi niya, Peter, do you love me more than this? So, alam niya na ang batayan po ng ating pag-ibig at pagpapatawad, gaano man karami, ay yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Mga kapatid, nagbibilang po ba kayo ng kasalanan ng inyong mga anak? Ikaw anak ka, nakakapito ka na, ha? Ako hindi ako narinig mo. Namumuro ka na. Ewan ko narinig ko na. Narinig niyo na yun, no? Sobra ka na, ha? Namumuro ka na. Kasi alam mo kung bakit hindi kailangan sabihin? You know why? Kasi sigurado, uulitin niya. Sino po sa atin magsasabi, hindi na po ako ulit. Masasabi po ba natin yun? Hindi. Sino man sa atin ay makakaranas ng pagkukulang ng iba o tayo ay makakagawa ng pagkukulang sa iba. Maging sa asawa natin at sa mga anak natin and vice versa. Kaya yung topic natin nung nakaraan, yung forgiveness na dun eh. Kung papaano kasi tayo, pinatawad ng Diyos, tayo po ay magpapatawad sa isa't isa. Kasi ikaw may pagkukulang, ako rin ay meron. Pareho. Pero dahil sa may pag-ibig, ito po ay tinatakpan niya. Ang nakikita ko ay ang pag-ibig ng Panginoon sa akin at sa iyo. Kaya kaya po natin palagpasin.
Amen po? So, bati na ba kayo ng katabi nyo dyan? Tingnan nyo nga. Tingnan nyo. Sabi mo, love covers, ano sabi? A multitude of sins. At pagkatapos, ang sabi pa, offer hospitality to one another without grumbling. Medyo bihira na yung hospitality. Alam mo, gusto kong salita ng Sunday, na kapatid na nila, intentionality. Talagang paplanuhin mo, intention mo, planuhin mo. Talagang hindi mangyayari unless medyo bihira na, bigla na lang darating yung kapitbahay mo, kaibigan. O pare, bakit? Buti na dito ka. Pwede yun, pero kalimitan nagme-message tayo, di ba? Pero ano ba maganda, minsan, mag-invite tayo. No? Okay, bitayin natin sarili natin sa iba. Yung hospitality, minsan napakahirap, lalo na po ng COVID, mahirap yan. Pero sa banal na kasulatan, tayo po ay inutusang maging bukas ang ating tahanan sa ating mga kapatid at sa iba. At ang sabi, without grumbling. Ano sa Tagalog ang grumbling? Reklamo. No? Pagka grumbling, alam siguro natin, pag inutusan tayo, no? Ganyan ba anak nyo? Hukas na naman. Yun ang grumbling eh. No, talagang pagka sinabing pinto at saka maalis, talagang sa amin po, kamampangan kami, nagbubugnot. Nasabihin ng parents namin, hindi may pintay mukha mo. Kasi talagang mahalata eh, no? Ako, nautusan na ng ganyan. Inutusan ako sa palengke, ang layo, naglakad ako. Pagbalik ko, mali ang inutos sa akin. Balik na naman. Kaya layo po nung. Madlanghaya, hanggang palengke, pagkatapos balik na naman. Naku, talaga namang halos, talaga magbubugod ka. Ang sabi po, without grumbling. Kaya tama po yung kanina, serve with joy. Ano pa? Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. Kasi tumanggap po tayo ng maraming kaloob. In fact, isa po sa pagkakaloob ay ating pagsiservisyo. Ano po? Yung pagtulong. Kaya pag tinuloy po natin, meron pa po dito. If anyone speaks, they should do so as one who speak the very words of God. Kasi merong nagtuturo, merong nagka-counsel, may nagpipreach. Ang sabi niya, gawin natin to na sinasabi natin ang katuruan o salita ng ating Panginoon. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Dalawa lamang po ang binanggit, pero sa iba po, marami pa po yan. Pero tingnan po natin yung sinabi, if anyone serve, they should do so with the strength God provides. Ang Panginoon pala ay nagbibigay ng kalakasan sa atin para maglingkod. Siya rin pala yung tumutulong sa atin, mga kapatid. Hindi sa ating sariling kakayanan. No? Ini-encourage tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Itinutulak tayo, no? Ino-urge tayo na tayo po ay maglingkod at tumulong sa ating mga kapatid. Ang Panginoon po gumagawa niyan. Kaya tama ay imitate God no? Let the Holy Spirit, sabi sa atin, hayaan natin ang Espiritu ang siyang mamuhay sa atin at magpatuloy na gumawa sa atin. At makikita po natin, magkakaroon po tayo ng desire na tayo po ay maglingkod sa bawat isa. Mga talata po na gusto kong maging hamon sa atin po. Sa Galatians 5:13, ang sabi po, for you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love, anong sabi? Serve one another. Tayo po ay pinalaya ng Diyos. At yung kalayaan niya na hindi natin gagamitin para sa ating
sarili lamang. Yan palang kalayaan na yan ay hindi opportunity para sa ating laman. Kung hindi ang sabi, tayo po ay maglingkod sa isa't isa. Kasi kung tutuusin po, wala naman pong pipilitin sa atin kung ayaw natin. Hindi naman tayo pipilitin, kapatid, maglingkod ka. Kapatid, dito ka. Hindi ganun. Kasi po alam natin na kapag ang Panginoon ay namumuhay po sa atin, nagkakaroon tayo ng bunga ng pag-ibig at bunga ng Espiritu. Gusto po natin paglingkuran ng Diyos at gusto po natin paglingkuran ang bawat isa. Ephesians 6, 7, and 8. Rendering service with a good will as to the Lord and not to man, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord, whether he is a slave or free. So kapag tayo po ay merong ginawa sa ating mga kapatid, ang sabi, tatanggap tayo. Naluluwalhati ang ating Panginoon, at ang sabi doon, tayo po ay ipahihiyaan ng ating Panginoon. And then sa Hebrews 6:10, ano pong sabi? God is not unjust. He will not, ano pong sabi? Forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Kaya nandun po yung paglilingkod. Bilang challenge po sa atin, yung bang ating paglilingkod po ba ay dito lamang sa loob ng iglesia? That's a question. Ang ating po bang pagtulong ay dito lamang sa loob ng iglesia? Pagkatapos po nito ay maaring meron na tayong sariling buhay? Hindi po. In fact, hindi lamang natatapos. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na parang disciple making. Kasi pagkatapos po nito, hindi po natatapos yung ating relasyon at pagsasama at fellowship po natin dito po sa loob ng Burger King. Bahagi po sa atin, pagkatapos po natin na mag-fellowship at kumain dito, paglabas natin, ay nagpapatuloy po ang ating relasyon natin sa Diyos at relasyon po natin sa bawat isa. Whether by messenger, Facebook, telephone, cellphone, pag tayo po ay nagkita sa labas, tayo po ay magkakasama bilang mga anak ng Diyos. Kaya po yung ating pag-encourage, pag-help, pagsisilbi po sa bawat isa, ay actually hindi lamang po nakukunti dito po sa loob ng iglesia. Kung hindi ito po ay pagkatapos dito. Minsan nag-iisip ako, marami po sa mga mananampalataya at minsan anak ng Diyos, parang hirap na hirap silang mag-involve sa loob ng church. Well, pag malaki ang church, medyo parang mahirap. Kailangan nila talagang pag-ipo-ipunin. No? Tayo po ay hindi ganun karami. No? Kaya dapat kilala natin ang bawat isa at least meron tayong tinatawag na opportunity at privilege na makilala at matulungan po natin ang ating mga kapatid. No? At makasama natin. Kaya po talagang dapat ma-involve po tayo sa loob ng iglesia natin. Ano po? Ewan ko kung kilala na po natin lahat. Madali naman po natin maintindihan ang bawat sa po sa atin. Kung atin pong kilala na at ang ating mga kasama ngayong umaga. Tingnan nyo nga po yung mga katabi natin ulit. Harap at saka likod. Tingnan nyo po kung kilala nyo na. Ha? Naiiyak pa po ba kayo sa bawat isa? Mga kapatid. Ha? Kaya po, napakaganda. Kasi pag every Sunday, at least regular tayo, makikilala tayo ng gusto. Kahit pa paano. Pero mas mabilis kapag tayo po ay kasama doon sa tinatawag po nating disciple-making group. At kung meron tayong problema, meron tayong mga prayer requests, meron tayong mga pasalamat, at mga bagay na maaaring kailangan natin
nakakbay, madali po tayong makontak at madali po tayong malaman, makasama. Hindi po layunin natin at ng Panginoon na tayo po ay matagal na, pero parang ang feeling natin, stranger pa rin. Kaya dapat una, alam mo, number one, kilalanan natin, hindi lamang mukha, pati pangalan. Siguro assignment yan. Habang kumakain tayo, kailangan huwag kang lalabas nang hindi mo alam ang lahat ng pangalan ng bawat isa. Ha? Tama? Baka yung pangalan ng asawa mo, hindi mo alam, ha? Iba yun, ha? Lapitan natin. No? Sabihin natin, ay, welcome. At ano nga ba yung pangalan mo? No? Alam mo, sa totoo lang, ang maganda sa atin, madali po nating matandaan pangalan natin. Yung mukha natin, natatandaan natin eh. Pero alam mo, parang hindi maganda na alam lang natin ang mukha, ang pangalan hindi. Ang hirap na no? Tama ba? Maganda po tinatawag ng kapatid sa kanyang pangalan. Kapag ikaw Koreano, ang hirap ng pangalan mo, parang pare-pareho sila. Pero tayo, iba't iba. Kaya madali po nating matandaan. Paninig ko nga kayo kung kilala nyo. Tingnan natin. Te, ano pangalan ng katabi mo? Te, ano pangalan ng katabi mo? Ano? Carding? Hindi yan, no? Okay. Kita mo? Hindi natin alam, ano? Bakit? Kasi hindi natin tinatanong. No? Ang pangit na meron tayong pangalan, ano dito, name. Alam mo, bilang challenge, ang una na nakakapag-establish po ng relasyon, maging sa iba, at lalo na sa loob ng church, matandaan natin yung pangalan natin. Ako po may mga pagkakataon nagkakasal. Minsan hindi ko po alam yung pangalan ng kinakasal ko eh. Nagkamali pa ako eh. Pagkatapos yung dinededicate, at least yung pangalan ng asawa ko hindi ko nalilimutan. Ano ang pangalan mo yan? Kasi po nakaka-encourage. One time po, may tumawag sa akin. Sabi niya, Kuya Karding, sa loob ng mall. Ang sarap ng feeling. Kasi kilalaki. Lalo na yung tumatawag sa'yo, di ba, ang taas ng tingin mo. Kaya number one assignment natin, malaman natin ang pangalan ng bawat isa. Okay? Kaya, mamaya, lahat kayo, walang aalis, igugrupo namin kayo. Amen? Kasi, gusto natin magkaroon po tayo ng kaibigan, kapatid, kasama, at lumalim ang relasyon natin sa Panginoon at sa bawat isa. Amen po? Ipapasara ko ang pinto ng Burger King. Okay? So dito tayo habang kumakain, tapos subukan natin, no? At sa palagay ko, yan po ay magandang pangyayari sa buhay natin na panahon na. Since tayo po ay magdadalawang taon na ngayon, 1.5 na tayo, no? Magdadalawang taon na tayo, 1.5 na tayo mahigit. So dapat po ay establish tayo at kilala natin ang bawat isa. Serving, natin. Tumingin po tayo tayo. Lagay po natin sa sarili natin, maging sa ating narinig ngayon, ang ating Panginoong Yesus. Sapagkat siya po ay naglingkod sa atin, higit pa. Ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para po sa atin. Kapatawaran ng marami natin mga kasalanan. At tayo po ay iniligtas sa pagitan ng kanyang sakripisyo, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay ng muli. At lahat ng sumampalataya, mga po niya, ay mayroong buhay na mga ito. Mga kapatid, actually, mahirap pong gawin ang paglilingkod sa iba. Mahirap gawin ang pagpapatawad sa iba. Mahirap gawin ang pag-ibig at pagmamalasakit sa iba. Maliban
ng ating Panginoon ay nasa ating buhay. Kaya kailangan po natin siyang kilalanin at tanggapin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kailangan mo manalig sa Kanya. Ibigay ang buhay mo sa Kanya upang lahat tayo ay magkaroon ng relasyon, pribilehyo maglingkod sa Kanya at maglingkod sa isa't isa. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga salita sa bawat po sa amin. Nawa tunay po bilang inyong mga anak. Mahalin namin ang bawat isa po sa amin. Di lamang po maglilingkod, malasakit, kung hindi pagtrato at pagtanggap sa bawat isa bilang inyong mga anak. Nawa po sa iglesia ito ay makita ang espiritu ng pag-ibig, ang espiritu ng kaisahan, ang espiritu ng aming Panginoon Jesus na siyang nagmahal at nagmalasakit sa amin. Pagpalaan niyo pong bawat isa ng umaga sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede po tayong mabuhay sa galing. Maraming po natin ang kapatid na lang sa ating Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat po, Lord. For the wonderful message na galing sa Panginoon. Sa ating pagbibigay ay meron lang po akong babasahin na talata. Ito ay tungkol din sa serving. So, ang topic natin ngayon ay about service, di ba? So, meron din itong pagkakahawig. Pero hindi siya doon sa kapwa natin. Bagkus ay panglilingkod sa Diyos. Okay, basahin natin. Mateo, Kabanata 6, at ito ay talata 24. Sabi dito, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o kaya ay magiging tapat siya sa isa at ahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So nabanggit dito, mayroong dalawang amo sa Tagalog. Sa English, 2 masters. So hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang amo. Pag sinabi nating amo, ay kinikilala natin na mas mataas sa atin, may makapangyarihan. So sinabi dito, ang dalawang amo na yan ay pwede natin sila magkakatiwalaan. So saan tayo nagtitiwala? Sabi ni Pablo doon sa 1 Timothy 6:17, kung buksan niyo yung Biblia, sabi doon, command those who are rich in this world not to be arrogant. Sabi niya, huwag turuan niyo yung mga mayayaman na huwag maging arrogante. But rather, sabi doon, and not to trust on money, which is very much uncertain. But to put their trust on God, who provides us everything for our enjoyment. Ngayon, nabanggit ko lang to dahil lang topic natin yan is about giving. So ngayon, kung ang pagkakatiwalaan natin, if we put our hope on money, so magiging kalaban yan doon sa Diyos. So anong naging problema ngayon dyan? Halimbawa, the Lord said in Malakay 3, di ba? That we should give our tithes and offering. Hindi naman siya sinabi doon na talagang demand. But rather, sabi doon, test me in this. Sabi niya, sinusubukan tayo eh. Ito ay pagsubok sa atin kung naniniwala nga ba tayo doon sa sinabi ng Panginoon that He will open the floodgates of heaven
that we will not enough wrong enough for it. So, kung ikonekta natin doon sa binasa nating dalawang talata, kung ang pagtitiwala natin ay doon sa pera, so ang tendency natin ay hindi natin siya ibibigay. We could not surrender it to the Lord. At gusto ng Lord ay isusuko natin yon because we could not serve two masters, di ba? So paano natin i-apply sa buhay natin yan? Yung talata na yan. Ngayon, yung sa pagbibigay natin, kung yung tiwala natin ay nandun sa pera, so we could not surrender it at hindi natin siya may bibigay. Sabi na, wala naman yan doon sa Ten Commandments eh. Yung pag-iika po, wala nga, hindi nga nakasulat directly, but sabi doon sa Exodus chapter 20, verse 3, anong sabi doon? You shall have no other gods before me. Ngayon, kung hindi natin may suko yung kayamanan natin o yung pera natin doon sa Panginoon, bumabagsak tayo doon sa first commandment. Ang sabi doon, you shall have no other gods besides me. So ngayon, kung i-apply natin sa life natin, kung ang pera natin ay hindi natin may susuko sa Panginoon in a way na hindi natin itanama sa budget. Kung ano lang yung natira, nabanggit ko na the last time, kung ano lang yung natira, Lord, ito lang natira eh. So, we need not give priority sa pagbibigay natin. Because para sa atin ay hindi naman mahalaga, willing natin binigyan ng paghalaga ang pagbibigay. Because our hope, doon lang sa pera, kung ibibigay ko to, mas lalo akong mawawalan. So, yung ano yung mangyari sa life natin, anong tendency, pwedeng sabihin natin, mawawalan ako, wala akong pangbiling ganito, wala akong pangbiling dyan. Pero sabi niyo doon sa 6:17 ng Timothy, di ba? That the Lord provide us everything for our enjoyment. So, ang pagtitiwala natin ay doon sa pera at hindi natin maisuko sa Panginoon, ang tendency ay mas lalo tayong mawawalan. Yan yung certain po niyan mga kapatid. So, ang pinapaparating ko sa inyo ngayon ay we need to surrender it to the Lord. Because we cannot serve both God and money. Amen? So, nakapaghanda na ba tayo para doon sa ating pagbibigay sa Panginoon? Kung handa na tayo, may request our deacons. Ipasa ko ito. Pray, pakanalangin natin yung opera. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo dahil kayo po ay mabuti sa amin. Salamat po Ama sa biyaya na pinagkaloob niya sa amin upang kami po ay makapagbigay galing po sa aming mga tinatangkilik, galing po sa aming mga trabaho, sa mga negosyo, Panginoon, na iyong pong pinapauunlad, Lord. Salamat po sa kalakasan, sa araw-araw. Salamat po sa protection na inyong gabay sa amin, sa
sa aming pagpunta, sa aming mga trabaho, sa mga negosyo, Panginoon. Salamat din po, Lord, na kayo po ang nagbibigay sa amin for the wisdom kung paano po namin gagampanan ang aming mga tungkulin. Nadalangin din namin, Panginoon, ang mga ang kalooban mo, Panginoon, kung saan po nyo gustong gagamitin ang mga kaloob na ito. And bless this offering, Father God, Lord, for your glory and for the furtherance of your kingdom. Yes, Lord, we praise you and we give thanks to you, Father God, Lord, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay natin ang benediction at biyaya ng ating Panginoon. Nawa pagpalain ka ng Panginoon ngayong umaga. Nawa ang salita niya ay maging kalakasan sa iyo. Sa iyong karamdaman, ikaw ay pagagalingin. Sa iyong mga pagkukulang, maging sa iyong mga pisikal at material ay ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Meron kang karamdaman, meron kang problema, ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat ay ipuin ka at taglayin mo ang kagalingan mula sa ating Panginoon. Sa araw na to at maging bukas at maging sa linggong darating hanggang sa linggo, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Manatili ka sa Kanya. Magpatuloy ka. Kilalanin mo siya. Tanggapin mo siya. Sapagkat siya ang katugunan at kasagutan sa lahat ng mga bagay. The Lord bless you and keep you. In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, everybody will say, Amen. God bless po sa inyo. Well, praise God.